So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam naman po natin kung ano na yung ginawa ni Amy kagabi. No, hindi lang pala si PBBM yung dinamay niya dito, pati pala buong pamilya ng Marcos. No? So, yung matagal pong inayos at nilinis at ang katotohanan ang lumabas no na ginawa nga po ni PBBM sa pamilya Marcos, ngayon po, si Amy ang sumisira. Alam niyo kung ano nakakatawa dito? Tingnan niyo Nag-post pa talaga si Amy. Nag-post pa talaga siya. Ang sabi niya dito, kapatid. Well, mga kababayan, hindi po natin nakikita na kapatid mo si PBBM. Parang gago lang no? Nag-post na kalagay lang kapatid. So ano ibig sabihin yan? Maniwala kayo sa sinasabi ko na addict yung presidente kasi kapatid ko siya? Ayun ba yung ibig sabihin nito? Kasi maraming ibig sabihin yan. Kapatid? Anong kapatid? Kayo ba 3,000 tayo ngayon? Magagawa niyo ba sa kapatid niyo yun? Yung ginawa niyo kay Amy? Di ba? Alam niyo mga kababayan, ang nakakatawa pa dito. Kasi alam niyo, nadaanan ko po yung speech na yan ni Amy kagabi. Nadaanan ko siya mismo sa mismong Facebook account ni Amy Marcos. So alam niyo kung ano nangyari. Ngayon ko lang nalaman mga kababayan na yung speech pala ni Amy binura po ng Iglesia ni Cristo. Yan Amy Marcos updated your status. So dito nga po, shinare po ni Amy Marcos yung mismong link ng kanyang speech dun po sa Iglesia ni Cristo. Burado na po. So, ano ibig sabihin ng mga kababayan? Diba? Hindi po nagustuhan ng Iglesia ni Cristo yung ginawa po ni Amy sa stage. So, bastos nga! Isa lang ibig sabihin doon, bastos nga si Amy. Diba? Well, by the way, ang point natin dito, kahit po naburahin po ng Iglesia ni Cristo yung video ni Amy Marcos, nakita na po ito ng buong bansa. Para saan pa yung binura nyo? At marami na po nakapag-record nito, marami na pong nakapanood nito, at kinuha na rin po ito ng mainstream media. Ba't nyo pa binura? Well, siguro para ito ay senyalis na hindi namin gusto ang ginawa ni Amy. Diba? Pero by the way, ang nangyari po kasi sa rally po kagabi, naging anti-BBM rally po ito. Diba? Andun si Guanzon, di ba, nagsalita. Puro kagaguhan din yung sinabi. Si Mike Defensor din ba, nagsalita din ba si Mike Defensor? Nagsalita din ata doon, no? Hindi ko kasi pinanood, kasi alam nyo, kung alam kong sasakit lang yung ulo ko, hindi ko na pinapanood yung mga yan. So ngayon, alam nyo nakakatawa dito, no? Dahil po ngayon, lumalabas ngayon yung mga kabahuan po ni Amy. So ito meron palang libro dito, si Raymond Bonner, no? Amerikano ata ito, no? So ito yung yung Waltzing with the Dictator. The Marcos and the Making of American Policy, yan. So ito, kumalat po yung isang quote po dito, no? Alam ko, trending po ito ngayon sa Facebook at baka nakita niyo na rin po ito. So sa page 142. So, hindi ito pala yan, sorry. Hindi ko pala na ito pala. Yan. So ito yan. Ito yun. Si Raymond Bonner. Yan. Ito yung libro po na yan Yan po galing yan. So ang nangyari po dyan, ngayon, nahalongkat na naman po ito. Actually, lumabas na po ito ng election pa lang Hindi lang nag-trending pero lumabas na naman po ulit ito. Ito po parte po ng libro sa page 142. So alam niyo kung anong nakalagay dito? Si Amy na pala, yung pagbibintangang addict ni Marcos Sr. Di ba? Tignan nyo to. Sabi dito, no? Amy, who had attended a Catholic school in Monterey, California, enrolled at Princeton in 1973. So, bata pa siya nito. Generating a minor controversy about the presence of gun-toting security guards on campus. So, meron pala silang meron silang controversy dun po sa isang security guard na may barel. Dun nga po sa Monterey, California, sa Princeton. Okay? Through her record was satisfactory.
She was never graduated and her father thought she got mixed up in drugs. Oh. Ang may sabi po nito si Bonner, no? Yan si Raymond Bonner. Okay, sino ba yung Raymond Bonner na yan? Dapat na-research ko pala yan, no? Para kompleto yung kwento natin. Raymond Bonner. Sino ba yan? Raymond Bonner. Yan ako, makikita ko, Raymond Bonner. American lawyer and journalist. Oh. Buhay pa siya hanggang ngayon. Pala. 83 years old. Oh. So, lawyer, journalist pala to. No? So, ngayon, mga babayan, ang pagbibintangan talagang nag-a-addict ni Apo Lakay, si Aimee. Kaya daw hindi doon nakagraduate sa Princeton noong 1973. Oh, sabi sa libro to naungkat tuloy ito ngayon. Alam niyo mga kababayan, ang hindi ko talaga makuha. Ako po kasi, may sakit po ako sa kidney. Alam niyo yan, di ba? Stage 5 kidney failure na po ako. Oh. Si PBBM mga ka-streetwise, yung kidney niya isa na lang. Dinonate niya pa dinonate niya po ito sa kanyang tatay. Saan ka ba naman nakakita na yung kidney mo isa na lang, nag-a-addict ka ba? Dapat patay ka na ngayon pa lang. Tama, di ba? 1984, kung hindi ako nakakamali. Dinonate po ni PBBM yung kanyang kidney sa kanyang tatay. Alam ko po yan. Napag-aralan ko po yan kasi sakit ko yan eh. Oh. Tapos yung kidney mo from 1984 hanggang ngayon, ganyan pa yung katawan ni Presidente Bongbong Marcos? Sasabihin mo nag-a-addict? Oh. So ngayon, bukod nga po dyan mga kababayan, huwag po natin kakalimutan itong mga ginawa pa ni Aimee. Ito alam nyo to. Si Archimedes Trajano. Ito nag-trending din to nung nakaraan, di ba? So, ngayon nababalikan naman to ito. So, in 1977, during a forum, Archimedes Trajano, a 21-year-old student in Mapua Institute of Technology, questioned the Kabataan Barangay Chairperson Aimee Marcos' capability to lead the youth. He said the only reason she became KB head was because she was the daughter of the dictator. Di ba? Panahon po yan nung 1977, so martial law pa nito, di ba? Trajano also asked about the Marcos regime human rights abuses. Days later, Trajano's lifeless body was found in Manila. Witnesses said that after the forum, he was forcibly dragged away by Aimee Marcos bodyguards. Di ba? Ganyan po kapikon si Aimee mga kababayan. Di ba? Na kinwestiyon, tingnan mo Aimee, no? Ikaw na-question ka lang nung kabataan mo. Patay si Trajano. Ikaw anong ginawa mo ngayon? Mas matindi pa sa pag-question. Binaboy mo buong pamilya mo. Di ba? So, matindi to, men. Mamamatay tao pa pala to. Well, by the way, no, ang nangyari kasi dito, alam nyo, ang alam ko, no, kung correct me if I'm wrong, ang nakasuhan dito or yung napakulong ata dito, kung may nakulong man, or yung naipit dito, yung mga security ni Aimee. Kasi pwede sabihin ni Aimee nito na, ay, wala akong alam dyan, hindi ko alam yan. Pwedeng ganun di ba? So meron pa, kala nyo tapos na. Hindi pa, meron pa. Ito na, content ko na rin po ito. Ito ang gusto ko malaman kung ano na nangyari dito. Ito 2017 po ito. House body cites Aimee Marcos, boyfriend. 2 others for contempt. Ayan Pinapa-contempt pala si Aimee Marcos noong 2017. Kasama yung kanyang boyfriend! Boyfriend! Si Aimee mga kabayan, mayroong boyfriend. Langya ka. Ilang taon ka na nito? 70, 60.
Tama ba? 63 years old. Meron siyang boyfriend. Lola ka na, meron ka ng boyfriend. So, tinan nyo ito, ha? Wait lang, ha? Tinan nyo ito. Alam nyo nangyari dito? Oh. The House Committee on Good Government and Public Accountability on Monday cited in contempt Mark Chua, a Singaporean businessman, a long-time boyfriend of Ilocos Norte Governor Amy Marcos for repeatedly snubbing the probe. Oh. Anong probe ta santo? On alleged tobacco funds misuse of the provincial government. Oh. So meron pong issue po si Amy Marcos ng pangungurakot sa tobacco fund. Alam niyo naman, Ilocos. Di ba, Ilocos, di ba? Mga tabako yan. So, yung kanyang boyfriend, di ba, kasabot niya sa pagnanakaw. Alam nyo, ang nangyari kasi dito, wala pa nangyari. Ayun pala nangyari dito. Ang nangyari dito, wala nangyari. Kasi paano ba naman may mangyayari dito? Ang presidente dito si Digong. O ngayon, nung natapos nga po yung termino ni Digong, ang presidente, kapatid niya. Utang na, nakapasalamat ka pa nga. Dapat nga may utang na loob ka eh. Alam mo, kung sila naging presidente, baka nahukay itong kaso mo na to. Sa totoo lang. Tayo real talk po tayo, ha. Kung hindi si PBBM yung nanalo bilang presidente ng 2022, baka yung kaso mo na yan, baka naungkat yan. O so paano to ngayon? Kapag inungkat ni Boying Rimulya yan, so paano ka ngayon? Diba? Pero ang importante po dito, meron siyang boyfriend. May boyfriend! Oo. Ayoko nang ulitin yung joke ko. May joke ako dyan eh. Ayoko nang ulitin. Baka sabihin nyo, Takero na, ulit-ulit yan naman sa joke mo. Pero sasabihin ko pa rin! Diba? So, hindi, ayoko na. Ayoko na sabihin na na nag-alaga kayo ng aso. Yung tuta, di ba yung tuta? Ano yung tuta? Kasi may boyfriend eh. Siyempre alam naman po natin na si Amy, di na makakaanak yon, di ba? Kasi 63 years old na siya nun eh. Di na makakaanak yon. So mag-aalaga na lang sila ng ng tuta. Oh, so ang tanong, di ba? Nag-alaga ba kayo ng tuta? Kayo nung kayong boyfriend? Pwede pa ba? 63 years old? Pwede pa ba yun? Pwede pa ba magkaanak nun? 63 years old? Pero, napaka-risky naman nun, di ba? So, ang tanong, nung naglaga kayo ng aso, ng tuta, di ba? Nagkatuta na ba kayo ng boyfriend mo? Tuta, di ba? Tuta. Oy, nagalaga ng tuta, nagkatuta sila. Pang National Geographic! Ang kanyang boyfriend! Wala yan to, may boyfriend pa pala tong hayop na to. O, di ba? So, alam niyo mga babahin, bukod niya po dyan. Di ba? So, pang animals. Masakit ba sa tenga yung bell? Masakit ba sa tenga? Masakit sa tenga, ha? Sabi ng misis ko, masakit daw sa tenga. So, alam niyo mga babae, meron pang yan eh. Meron pang issue yan si Meron pang issue yan eh. Alam niyo ito, kasi ito, na-content ko rin po ito nung na-content, masakit sa tenga. Alam niyo kasi, na-content ko rin po ito nung eleksyon. Nung eleksyon po kasi mga kababayan, napag-alaman din po natin, na inaangkin din pala ni Amy Marcos yung GMA7. Oo, inaangkin din pala. No, may content ako niyan. Na ang sabi niya raw po yung GMA7 pagmamayari daw ng pamilya nila.
Malaki saltik talaga nito, men. Ewan ko ba, no? So yun mga babayan, no? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito? Na ngayon, ang sinasabi nga po ni Amy Marcos na nagdodroga daw po yung kapatid niya, mukhang ang nagdodroga pala, siya. Sabi ng kanyang tatay. No? And then, ano rin masabi niya nga po dito na sa history pala ni Amy Marcos, siya po talaga yung merong issue, no, ng hindi maganda. 'Di ba? May issue ng korupsyon, may issue ng droga, may issue ng pagpatay. Si PBBM ba may ganoon? 'Di ba? Wala namang ganoon si PBBM, 'di ba? Ang alam ko na pong issue ni Presidente Bongbong Marcos kuripot. Ayun lang yung pagkakaalam. Pero joke lang yun kasi syempre Ilocano, 'di ba? Stereotype kuripot, 'di ba? So yun mga babae, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito? So, pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, kasi mukhang siya po talaga yung black sheep ng pamilya. Yun po yun. Diba? Diba tama, diba? Si PBBM walang ganon, diba? Si PBBM, walang corruption, walang issue ng korupsyon. Oh, walang issue ng pagpatay. Diba? Oh, may issue ng pagdodroga, gawa-gawa lang naman kung sino-sino. Hindi pa, by the way, wala siyang issue ng pagdodroga. Sasabihin ko na. Saan ka nakakita na isa na lang yung kid nagdodroga pa? O, di ba? O. So, yan no. So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat. At syempre, yan po sa team replay. So, pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan. Pa-share na po ng video po na to. Okay? So, yan no. So, ayun po yung topic natin. Pero ito, meron ako dadagdag bago tayo magtapos, no?